Rosenda, love, are you okay ha? Are you okay? Tanong niya at hinaplos niya ang pisngi nito. Paisang tumango naman si Rosenda sa kanyang asawa bilang tugon habang humahangos. Okay lang ako, aniya habang may ilang mga luha ang lumalandas mula sa kanyang mga mata pababa sa kanyang pisngi. Salamat, salamat dumating ka Carlos, salamat, dugtong pa niya rito. Stop crying now, stop crying, sabi pa niya sa babae at mabilis niyang kinalag ang mga tali sa kamay at paa nito. Carlos, hagulhol niya dahil 5 minuto na lang ang natitira para sumabog ang bomba. Takot na takot sila ng paliit ang kanilang oras. Gulong-gulo si Carlos kung paano niya pipigilan ang pagsabog ng bomba, gayong nakasuot ito sa katawan ng kanyang asawa, hinanap ni Carlos ang dulo at hangganan ng lock ng bomba. Ito na, wika pa ni Carlos habang kinakalag ang mga panali na ginamit ng mga halang ang kaluluwa, upang may tali lang sa katawan ni Rosenda ang bomba. Carlos, takot sigaw ni Rosenda nang malapit ng maubad ang bomba nang makita niyang tumayo na si Urbano, at nasa likuran na ito ng kanyang asawa. Kaagad na umilag si Carlos sa pag-atake sa kanya ni Urbano, at isang malakas na suntok ang kanyang ibinigay rito, subalit agad na nasalag ng lalaki ang kanyang atake, at malakas na hinawakan ni Urbano ang kamay ni Carlos, sabay pinahit nito ang kanyang kamay papuntang likuran. Napangiwi si Carlos sa sobrang sakit na kanyang naramdaman, dahil pakiwori niya ay matatanggalan na siya ng balikat. Masakit na ungol ni Carlos nang sipain ng lalaki ang kanyang tuhod, dahilan upang mapaluhod siya sa sahig. Carlos, sigaw pa ni Rosenda at hinanap niya ang taling kinakalas ni Carlos sa kanya. Dali-dali niya itong tuluyang tinanggal upang tulungan ang kanyang asawa. Nang makalag na niya ang tali ay dali-daling pinulot ni Rosenda ang tubo na nasa sahig upang ihampas sa lalaking si Urbano, subalit akmang ihahampas pa niya ang tubo nang biglang may humila sa kanyang buhok mula sa likuran. Ungol niya at napahawak siya sa isang kamay na nakasabunot sa kanyang buhok. Hinding-hindi kita papayagan na makawala mula sa akin Rosenda, mariing bigkas pa ni Allison sa babae, habang si Carlos naman ay abala sa pakikipaglaban kay Urbano. Narinig naman ni Carlos ang pamilyar na tinig, kaya nilingon niya kung saan nagagawi si Rosenda. Allison, huwag mong galawin ang asawa ko, pakawalan mo siya, Allison, aniya sa hirap na tinig habang nilalabanan niya ang lakas ni Urbano, dahil nakasakal ang braso nito sa kanyang leeg. Humugat siya ng malakas na puwersa sa kanyang paa to bring back his feet on the ground, kahit mahirap ay pilit niyang unti-unting itinayo ang kanyang nakaluhod na tuhod. I'm not giving her to you Carlos. Never. Hindi kayo magiging masaya. Hindi ko kayo papayagang maging masaya. Hindi mangyayari iyon. Sa ating tatlo ay walang magiging masaya. Wala. Mariing sigaw ni Allison na punong-puno ng galit ang kaloob-looban nito. Carlos, sigaw ni Rosenda nang inilalayo na naman siya ni Allison mula sa lalaking mahal niya. Subukan mong gumalaw dahil hindi ako magdadalawang isip na saksak-sakin itong tiyan mo. Banta pa ng babae habang nakatutok ang maliit na kutsilyo sa tiyan ni Rosenda. Pikit matang napaluha si Rosenda at sunod-sunod na ang kanyang paghitbit. Diyos ko, anong klaseng pagsubok ito? Ikaw na ang bahala sa amin, pakiusap gabayan mo kami. Aniya na lang sa kanyang isipan habang nakasakal din ang braso ni Allison sa kanyang leeg at palabas na sila ngayon ng silid. Rosenda, malakas na sigaw ni Carlos sa pangalan ng babae sabay malakas niyang siniko ang sikmura ng lalaki. Ungol ni Urbano, sabay hawak naman ni Carlos sa buhok ng lalaki, at malakas na inilamba niya ito mula sa kanyang likuran paarap. Masakit na ungol nito at namilipit sa sakit. Rosenda, sigaw niya, at akmang lilisanin niya ang silid, upang sundan ang paalis na sina Allison at Rosenda, nang bigla siyang hinawakan ni Urbano sa isa niyang paa at lumagapak siya sa sahig. Ungol niya mula sa sobrang sama ng kanyang pagkabagsak, unti-unti namang bumangon ang lalaking si Urbano. Hinding-hindi ko papayagan na matalo mo ako ulit Carlos, hindi sa ikalawang beses mariin itong sambit at kinuha niya ang lubad na ginamit nila upang atali sa katawan ni Rosenda ang mga bomba, galit niya itong isinakal sa leeg ng lalaki, at napahawak naman si Carlos sa kamay ni Urbano trying to defend himself. Napaubo siya ng ilang beses habang paliit ng paliit ang bilang ng bomba, at nasa 10 segundo na lang ang natitirang oras. Habang sa kabilang banda naman, ay kakaakyat pa lamang ng 3 sa ikahuling palapag ng building, at saktong sa pag-akyat nila,
ay kitang-kita nila sina Allison at Rosenda na pababa sa kabilang hagdan. Rosenda, iba't ibang sigaw ng tatlo at sa bawat sigaw ay may iba't ibang emosyon, mabilis nilang ikinilos ang kanilang mga paa, upang sundan ang dalawa nang biglang natapat sila sa isang silid, at nakita nila si Carlos na sikal-sikal ng lalaking si Urbano, at hindi rin nakalagpas mula sa kanilang atensyon ang bomba na 5 segundo na lang ang natitira, kaya mabilis na lumipad ang paa ni Zoren para sipain ang lalaki, dahilan upang maalis ito sa ibabaw ni Carlos. Habang si Georgina naman ay maagap niyang inakay ang Kuya Carlos niya patayo. At si Ramil naman ay agad niyang pinulot ang bomba na nasa sahig, at ikwinintas iyon sa leeg ni Urbano na may 3 segundo na lang ang natitira sabay kumari pa sila ng takbo palabas ng silid. Habang si Urbano naman ay dilat na dilat ang kanyang mata nang makita niya ang bilang ng bomba, dahilan upang mapasigaw siya sa labis na takot, hanggang sa wala nang natirang oras sabay malakas na sumabog ang silid at binalot na ito ng apoy, habang ang 4 naman ay ginawa nila ang lahat upang makalayo ng sapat mula sa pagsabog, dahil tila ay nakabuntot lang ito sa kanila, dahil sabay-sabay na sumabog ang 3 bomba. Carlos, sigaw naman ni Rosenda na kalalabas pa lamang ng building kasama si Allison, habang humahagulhol ang buong pag-aakala niya kasi ay baka kasama si Carlos mula sa pagsabog. Bilis-bilis apurang sambit pa ng babae sa kanya at minamadali pa siya nitong maglakad papuntang kotse. Carlos, nagsusumamo niyang sigaw sa pangalan ng lalaki, habang marahas siyang hinihila ni Allison papuntang kotse. Sa kabilang banda naman ay ligtas lang ang 4 mula sa malakas na pagsabog, at maagap silang lumabas mula sa building, saktong pagkalabas nila ng lumang hotel, ay abot tanaw nila ang isang kotseng kakaalis pa lang. Rosenda, Rosenda, habol sigaw pa ng lahat, at maagap din silang sumakay ng kotse at si Carlos ang nasa manibela. Nang makasakay ang lahat ay pinaharurot niya ang kanyang kotse na parang biyaheng langit. Sa kabilang banda naman ay panay ang lingon ni Allison mula sa kanyang likuran, dahil nakasunod lang sa kanilang likuran ang kotse nila Carlos. Buhay pa pala ang mga luko, singhal niya sa kanyang sarili. Allison, tigilan mo na ito, tama na, pakiusap, nagmamakaawang sambit ni Rosenda sabay agaw niya ng manibela mula sa babae. Rosenda, ano ba, Rosenda, bitawan mo, mababangga tayo, kinakabahang sambit pa ng babae, at napag-ikis-ikis ang takbo ng kanilang kotse na parang nawawalan ng preno. Allison, tama na, sumusobra ka na, Allison, sigaw naman ito habang sa pilitan niyang inaagaw ang manibela mula sa babae. Nag-init ang ulo ni Allison sabay kuha nito ng kanyang maliit na kutsilyo mula sa gilid ng kanyang upuan. Sabi nang magtigil ka, anito sabay ibinaon ang maliit na kutsilyo sa tagiliran ng buntis. Aw, masakit na bigkas ni Rosenda habang sapu-sapu niya ang nagdurugo niyang tagiliran. Sinabi ko nang magtigil ka, mariin itong sambit sa nanlilisik na mga mata, habang si Rosenda naman ay maagap na bumulusok ang kanyang malulusog na mga luha mula sa kanyang mga mata, at abot langit na takot ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Ang baby ko, garalgal niyang sambit habang pumapatak ang kanyang mga luha, at si Allison naman ay walang bahid ng kahit anong takot at konsensya ang bumabakas sa imahe nito. Mas pinaharurot pa ni Allison ang kanyang sasakyan nang tumigil na si Rosenda sa kakaistorbo nito sa kanya, at wala na itong ibang ginawa kundi ang hawakan ng sugat nito sa tagiliran habang bigkas-bigkas ang salitang, ang baby ko. Balak ni Allison na dalhin si Rosenda sa lugar kung saan naghukay ng lupa ang lalaking si Urbano, para raw kasi ito sa lalaking si Carlos kapag napatay na niya ito. Hindi nagtagal ay narating na rin ni Allison ang kanyang paruroonan, at agad siyang bumaba ng sasakyan, at pabuklas pa niya binuksan ang pintuan gawi kay Rosenda. Labas-labas na apuran nito at walang pag-iingat na hinila ang babae palabas ng kotse, ang bagal, dugtong pa nito, at hinila niya ulit si Rosenda papasok sa masukal na damuhan na may nagtataasang mga damo. Allison, maawa ka na, hagulgol niyang pagmamakaawa sa babae, habang hirap na hirap siyang ihakbang ang kanyang mga paa at nakasapo pa ang kanyang isang kamay sa kutsilyong nakabaon sa kanyang tagiliran. Sa bawat paggalaw niya ang maraming dugo ang nawawala sa kanya, at sa bawat kanyang paghakbang ay napapangiwi siya sa sobrang sakit. Maawa, wala akong ganun Rosenda, kaya tama na yang kahihiling mo sa akin ng awa, dahil walang mangyayaring ganun Rosenda, you will be dead here, and tonight, markado nitong tugon at patuloy pa rin nitong marahas na hinihila ang babae.
Habang ang kotse naman ng apat ay kararating pa lamang, agad na itinabi ni Carlos ang kotse at halos sabay pa silang apat na lumabas sa loob ng kotse. Malawak ang lugar at nagsitayugan ang mga damo, pero hindi na iyon pinansin ng apat, at maagap silang sumuob sa loob ng masukal na damuhan upang hanapin si Rosenda. Rosenda, 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 sigaw ng apat sa pangalan ng babae. Habang sa kabilang pagitan naman, kara-rating ang ni Allison sa lugar kung saan niya gustong dalhin ang babae. Oh hayan, nandito na tayo sa hangganan mo Rosenda, natatandaan mo pa ba, di ba sabi mo, na kahit ilibing pa kita, ay darating at dadating ang asawa ko para sayo, pues, libingan para sayo. Magaspang nitong sambit habang nasa likod siya ng babae. Allison, maawa ka sa baby ko, maawa ka sa amin, huwag mong idamay ang baby ko Allison, sambit niya while she's shaken by looking at the hole in front of her. No, hindi ako maaawa Rosenda, awa ang wala ako anito at hinawakan ang kutsilyo sa tagiliran ng babae, at inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Rosenda. Mamili ka Rosenda, hihiga ka sa hukay na iyan, o bubunutin ko itong kutsilyo mula sa tagiliran mo at sasaksakin ko ulit yung tiyan mo, pananakot pa nito sa babae, pikit matang lumuha si Rosenda, at humugat siya ng matibay na lakas ng loob sa kanyang sarili. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko, hindi ikaw ang magkakait sa kanya ng bukas Allison, aniya sa kanyang isipan sabay hinarap niya ang babae, at malakas itong itinulak dahilan upang matamba ito, at nagmabilis siyang tumakbo kahit na masakit na ang kanyang tagiliran. Walang hiya ka Rosenda, galit na sigaw ni Allison na umalingaw-ngaw sa damuhan sa ilalim ng gabi na siya namang narinig ng apat. Rosenda, halos sabay na bulalas ng apat, at agad nilang tinungo kung saan nanggaling ang tinig, agad na tumayo si Allison mula sa pagkatumba nito, at agad niyang hinabol ang babae sabay hablat ng buhok nito, kaya napaigtad si Rosenda sa ginawa nito sa kanya. Allison tama na, tigilan mo na ako tantanan mo na ako Allison, parang awa mo na, aniya at hila-hila na siya ni Allison pabalik sa hukay. Hindi ka makakalayo sa akin Rosenda, mamamatay ka rito sa harapan ko, anito at itinulak niya si Rosenda sa hindi ganun kalalim na hukay, napasalampak ang pang-upo ng buntis sa lupa kaya napaigtad itong napaaraay sa kanyang sinapit. Hindi pa man siya nakakabawi ng kanyang nararamdaman, ay may nahuhulog ng lupa sa kanyang mukha at katawan, dahil paunti-unti na siyang ibinabaon ni Allison sa hukay. Mabulok ka ritong babae ka, dito ka nararapat, anito sa babae. Allison, maawa ka, huwag mong gawin ito sa akin. Pakiusap naman Allison, maawa ka sa amin ng anak ko, pagsusumamo niya sa babae. Allison, malakas at dumadagundong na hiyaw ni Carlos habang matulin itong tumatakbo, at walang pakialam na sinalakay ang mga damo. Napalingon naman si Allison sa gawin ng lalaki, at mabilis siya nitong tinalunan dahilan upang masalampak sila sa lupa. Mapapatay kita Allison, mapapatay na kita, gigil niyang sabi habang sinasakal ang kanyang unang asawa. Wala namang magawa si Allison kundi ang mapaubo habang hawak-hawak ang kamay ng lalaki. Maagap namang inawat si Carlos ng kanyang mga kasamahan. Carlos, tama na yan, tama na, awat pa ni Zoren sa kanyang kaibigan, habang pilit niyang kinakalas ang mga kamay nitong mahigpit na nakasakal sa leeg ng babae. Carlos, tama na, muling awat ni Zoren at puwersahan na niya itong kinalas mula sa pagkakaibabaw nito sa katawan ng babae. Nagpupumiglas pa si Carlos, subalit isang mahinang tinig na ni Rosenda ang umawat sa kanyang atensyon. Carlos, mahina nitong sambit sa pangalan ng kanyang asawa habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Rosenda, alalang bigkas pa ni Carlos nang makita niyang nahihirapan na si Rosenda na para itong namimilipit sa sakit, kaya tinalon niya ito sa hukay at mabilis niyang binuhat ang kanyang asawa, nang biglang may nakapa siyang basa mula sa tagiliran nito. Dugo, bulalas niya, palahaw niya sa labis na nag-aalalang tinig nang makita niya ang nakatarak na kutsilyo sa tagiliran nito. Carlos, bilis, sabi naman ni Zoren na nakalahad ang kanilang kamay ni Ramil upang tanggapin si Rosenda sa itaas, pinagtulungan ng dalawa na makaakyat ng maayos si Rosenda sa itaas, habang si Georgina naman ay mag-asawang sampal ang kanyang iginawad sa mukha ng babaeng si Allison, at tinalian niya ang mga kamay nito. Kulang pa yan, aniya rito, pagkaakyat ni Carlos mula sa hukay, ay muli na naman niyang binuhat ang kanyang asawa papuntang kotse. Carlos, ang sakit. Tiisin mo muna mahal ko, tiisin mo muna, anito habang nagmamadali siya sa kanyang bawat paghakbang,
habang nakasunod sa kanya ang kanyang mga kasamahan at dala-dala ng mga ito si Allison. Nauna naman si Ramil sa kotse at pinagbuksan ng pintuan ang dalawa, matapos sumakay ng lahat at madali ang pinatakbo ni Ramil ang kotse papuntang hospital. Carlos, ang baby natin Carlos, may takot sa mga matang sambit ni Rosenda sa kanyang asawa, masuyong ikinulong naman ni Carlos ang mukha nito sa kanyang mga palad. So, stop thinking negative now, our baby will be alright, our baby will be safe and you, trust yourself love, trust yourself. Pag-aalo pa nito sa kanyang asawa at hinalikan nito sa noo, at ipinahilig niya ang ulo nito sa kanyang balikat. You will be safe love, you will be safe, dugtong pa niya rito. Ilang minuto pa ang nakalipas ay narating na rin nila ang hospital, at agad namang inassist ng mga doktor at nurse si Rosenda. Sir, hindi po kayo pwede sa loob, hanggang dito ka na lang po sir, pasensya na po, sabi pa ng nurse sabay isinara ang pintuan ng delivery room. Habang nagle-labor si Rosenda ay hindi mapakali si Carlos sa labas dahil baka hindi kayanin ni Rosenda ang sitwasyon, tama sa araw ang panganganak nito subalit nangangamba siya kung mabubuhay pa ang kanilang anak, dahil sa kutsilyong nakatarak sa tagiliran ng kanyang asawa. Oh God, ulit-ulit na sambit ni Carlos habang ikinikiskis niya ang kanyang dalawang kamay sa isa't isa. Habang sina Zoren at Ramil naman ay isinuko nila sa pulis ang babaeng si Allison, while Georgina is on the another room of the hospital too, at nagpapagamot ng tama niya sa kanyang hita. Sa wakas at makalipas ang halos isang oras, ay lumabas na rin ang doktor mula sa delivery room at agad itong sinalubong ni Carlos. Dok, kamusta ang mag-ina ko? Tanong niya sa doktor at kinakabahan siya sa maaaring sagot nito. Ligtas na ang asawa mo sir, how about my baby? Kabado niyang tanong. Magaling din ang prinsesa mo sir, mabuti na lang at maliit lang na kutsilyo ang nakatarak sa tagiliran ni Mrs. kaya safe lang si baby, walang important vitals and organs ang natamaan, at safe rin namang natanggal ang kutsilyo mula sa katawan ng iyong asawa, kaya makakahinga ka na po ng maluwag sir, sabi pa ng doktor at napahawak naman si Carlos sa kanyang sariling dibdib, at nagpakawala ng malalim na hininga. Thanks God, feel relieved niyang sambit sa kanyang sarili, at tinapik-tapik ng doktor ang kanyang balikat bago ito umalis. Makalipas ang ilang sandali ay pinayagan na si Carlos na makita at mahawakan ang kanyang anak. Congratulations sir, sabi pa ng nurse sa lalaki at ibinigay sa kanya ang munting angel. Masaya at galak namang tinanggap ni Carlos ang kanyang anak mula sa nurse. Ang cute-cute ng baby ko, ang strong ng baby ko at ang tapang-tapang pa, papuri pa niya sa kanyang anak, habang hinihele ito sa kanyang braso at hinihintay niyang magising ang kanyang asawa. Nang makatulog ang kanyang anak sa kanyang braso ay itinabi niya ito kay Rosenda, at mahigpit niyang binantayan ang kanyang mag-ina sa mahimbing na tulog ng mga ito. Makalipas ang ilan pang mga oras, ay unti-unti nang nagigising si Rosenda at hinihintay na lang ni Carlos ang pagmulat ng mga mata nito, at sinalubong niya ito ng may ngiti sa mga lobby. Carlos, bigkas ni Rosenda at agad na umagaw sa kanyang atensyon ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, magkahalong emosyon ang agad na naramdaman ni Rosenda at hinimas-himas niya ang ulo ng kanyang anak, habang may namumutawing mga luha mula sa kanyang mga mata. Ligtas na ang baby natin, ligtas siya Carlos. Ligtas siya, sabay patak ng mga luha mula sa kanyang mga mata sa labis na tuwa. Yeah, she is safe and you two are so strong. Papuri pa niya sa kanyang mag-ina, at hinalikan niya ang kanyang asawa sa noo nito, at ganun din ang kanyang ginawa sa kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Rosenda at siniil niya ito ng isang halik sa lobby. I love you Rosenda, thanks for giving me a family and a home, taos puso niyang wika sa kanyang asawa. Thank you for having me in your life also, Carlos, salamat sa pagligtas sa akin at sa anak natin. No need to say thanks, love, because it's my duty as your husband as a father of our child, aniya sa kanyang mag-ina. Isang araw lang na malagi ang mag-ina sa hospital, at agad na rin silang umuwi ng villa at doon tuluyang nagpagaling. Habang si Allison naman ay nahaharap sa napakaraming kaso, at sa dami ng witness ay agad nang nabilanggo si Allison sa loob ng mahabang taon. Kasalukuyang nasa sala ang mag-asawang Carlos at Rosenda at masinsinan silang nag-uusap. Love, siguro ka ba sa desisyon mo? Labag sa loob na tanong ni Rosenda sa kanyang asawa, at tumango naman si Carlos bilang tugon. Pero,
Hindi mo kailangang gawin yan. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng kanyang asawa at seryoso niya itong tinitigan sa mga mata. I will talk to Allison. Alam ko na sa lahat ng mga nangyari sa atin ay malaki ang naging party ng kasalanan ko sa iyo at kay Allison. Kami ni Allison noon pa man ay broken marriage na, at parang nagsasama lang kami for the papers. Minahal ko siya, Rosenda, at minahal niya rin ako. Pero sadyang hindi kami ang para sa isa't isa dahil ikaw ang nakatakda para sa akin. Gayunpaman ay niloko ko pa rin si Allison at ikaw. Gusto kong maging patas, Rosenda. Gusto kong pagbayaran ang kasalanan ko kay Allison at sayo. Gusto ko rin na maging maayos at malinis ang lahat, bago kita pakasalan ulit ng legal na ikaw, at ikaw lang ang asawa ko at wala nang iba. I want to pay my fault to you, love. That's why I am doing this. Maaari akong makulong sa loob ng 2 taon o higit pa. Kung sasuko ako sa batas, nagkasala ako at nagpakasal ako sa 2 babae, kaya kailangan kong pagbayaran ang kasalanan kong yun. Ang gusto ko lang malaman ay ang sagot mo. Mahihintay mo ba ako? Ngumiti naman si Rosenda at naluluhang tumango. Pinatawad na kita, mahal ko, at hindi mo naman sana kailangang gawin yan pero kung para sa kagagan ng loob mo yan, ay handa akong maghintay hanggang sa paglaya mo, at pinapangako ko, na nandito lang ako para sayo. Kami ng anak mo, aniya sa kanyang asawa at hinalikan niya sa noo ang kanyang asawa. Salamat, iyon lang ang gusto kong marinig. I have to go, love, paalam niya rito. Pumunta si Carlos sa kulungan at binisita niya si Allison. Allison, may bisita ka, sabi pa ng pulis sa babae at pinalabas sa selda si Allison. Anong ginagawa mo rito? Mapaklang bungad ni Allison sa lalaki. Pwede ba tayong mag-usap? Umupo si Allison sa silya at hinarap ang lalaki. Tungkol saan? Tanong nito at nagpakawala muna si Carlos ng malalim na hininga bago nagsalita ulit. Allison, I'm sorry for my sins. I'm sorry for not being a good husband sa'yo. Patawad kung niloko kita at patawad dahil hindi ko nabibigay sa'yo ang gusto mo. Nandito ako para ipaalam sa iyo na handa akong pagbayaran ang mga kasalanan ko sa iyo at sa asawa ko ngayon. I want to pay my sins sa lahat, Allison. And that's include my sins to you. Kunot noong nagtaka naman si Allison sa mga binitawang salita nito sa kanya ngayon. Anong ibig mong sabihin, Carlos? Sasuko ako sa batas dahil nagkamali ako sa 2 babae. Allison, nagkasala rin ako sa batas kaya sasuko ako sa batas. Seryoso niyang sabi. Napayuko naman si Victoria at inilayo niya ang kanyang tingin mula sa lalaki. Carlos, hindi mo na yan kailangang gawin dahil pinatawad na kita, aniya. Ako ang may pagkukulang sa iyo at ako ang sum-obra sa ating dalawa. Tama ka, kahit kailan ay hindi ako naging asawa sa iyo. Sa buong pagsasama natin, ay tinatanong ko rin ang sarili ko kung mahal ba talaga kita, o kailangan lang kita para tugunan ang pangangailangan ko. Hindi ko alam kung minahal ba kita, Carlos, kaya wala kang dapat na pagbayaran dahil ako ang may kasalanan. 1 beses sa buhay ko ay nagbuntis ako sa anak natin. Pag-aamin pa ni Allison habang hindi tumitingin sa mukha ng lalaki. What? Mahinang bulalas naman ni Carlos sa kanyang narinig, dahil wala siyang alam tungkol sa sinasabi nitong nagbuntis pala ito. Oo, nagbuntis ako, Carlos, pero pinalaglag ko ang batang iyon dahil ayaw ko sa kanya, ayaw ko magbuntis. Ayaw kong masira ang katawan ko, makasarili ako at hindi ko kayang magsakripisyo. Kaya naiintindihan ko kung bakit mas pinili mo si Rosenda. Galit ako sa kanya, dahil kaya niyang magsakripisyo at kaya niyang ibahagi ang kanyang sarili sa iba. Pero sa kabila ng galit ko sa kanya, ay unti-unti ko na ring natatanggap ang lahat. Ako ang may kasalanan, Carlos. Marami akong ginawang kasalanan, kaya hindi mo na dapat isuko ang sarili mo sa kulungan. Hindi ka nababagay dito lalo na at magkakapamilya ka na matagal mong hiniling sa akin na hindi ko binigay sa iyo. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, Carlos. Kaya patawad. Taos puso niyang sambit at hinawakan naman ni Carlos ang kamay ng babae na nakapatong sa mesa. Pinapatawad na kita, Allison. Mahirap magpatawad, pero ayokong dalhin ang galit sa bawat paggising ko sa bawat araw. Kaya kung anuman ang mga nangyari ay kinalimutan ko na at pinapatawad na rin kita, tugon pa niya rito. Nagpatawag ako ng abogado, Carlos. Sa loob ng 2 araw ay babalik na iyon at pupunta iyon sa villa. I filed a divorce papers for us, Carlos, aniya rito. Divorce? Oo, gusto kong maging malaya mula sa iyo, Carlos, at gusto rin kitang palayain dahil alam ko naman na ihahain mo rin yun sa akin, kaya ginagawa ko na iyon para sa iyo. Allison, salamat, aniya sa babae, at agad na itong tumayo mula sa silya nang hindi siya nito tinitingnan sa mga mata.
Tapos na akong sabihin ang gusto kong sabihin, Carlos, babalik na ako sa loob. Anito at tinalikuran ang lalaki, subalit huminto ito matapos ng ilang hakbang. Pakisabi kay Rosenda, patawad, dugtong pa niya bago tuluyang bumalik sa mga loob ng rehas. Makalipas ng 2 araw ay dumating na ang abogado ni Allison Sevilla, at agad namang pinirmahan ni Carlos ang naturang divorce papers. Makalipas ang halos 1 taon ay sa wakas ay naaprubahan na paghihiwalay nina Carlos at Rosenda matapos ng mahabang paglilitis. Rosenda, loved, sigaw pa ni Carlos, at nagmamadali siyang tumakbo sa kanyang asawa na kasalukuyang nagluluto sa kusina, dahil tulog pa ang kanilang anak. Agad niyang niyakap ang kanyang asawa mula sa likuran, at binuhat ito at inikot-ikot sa labis na tuwa. Carlos, tak ang tanong naman ni Cassandra sa kanyang asawa habang iniikot-ikot siya nito. Ibinaba siya ng lalaki at ikinulong nito kanyang mukha sa malalapad nitong mga palad, suot-suot ang matamis ng ngiti. I'm free now, balita pa nito sa kanyang asawa, at gumuhit naman sa mga lobby ni Rosenda ang kanyang mga ngiti sa lobby. Talaga, totoo ba yan? Yes, it's true, and I'm now free to marry you, anito sabay halik sa mga lobby ng babae. Lumuhad si Carlos sa harapan ng kanyang asawa at nakatingala siya rito ngayon. Love, hindi ako nakabili ng ring ngayon para sa'yo, pero tatanungin na kita ngayon pa lang, tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Hinawakan naman ni Rosenda ang 2 pisngi ng kanyang asawa at hinalikan ito sa noo. I do, tinatanggap kita bilang asawa ko, Carlos, tinatanggap kita ng buong puso, Carlos, nagagalak niyang sambit. Sa loob lang ng 1 buwan na pagprepara ay agad nang nagpakasal ang dalawa sa legal na pamamaraan. Rosenda and Carlos' wedding is totally different from before. Kung noon ay konti lang ang invited, ngayon ay halos mapuno na ang simbahan ng kanilang mga bisita. Nakaabang ngayon si Carlos sa altar, habang nakatingin sa malapit na niyang asawa na naglalakad sa red carpet, suot ang magandang ngiti nito. Inilahad ni Alvin ang kanyang isang kamay sa kanyang anak para ihatid ito sa altar sa mapapangasawa nitong si Carlos. Carlos, Rosenda, mga anak, salamat sa pagpapatawad niyo sa amin, at hinihiling ko na alagaan niyo ang isa't isa, at mabuhay kayo ng masaya at payapa, sabi pa ng ama ng babae. Salamat tay, wika pa ni Carlos at tinanggap niya na ang kamay ni Rosenda, at nagsimula na silang manumpa sa harap ng altar. The two had a happy marriage sa loob ng mahabang taon kasama ang kanilang anak, at namuhay sila bilang masayang pamilya na walang humadlang kahit sino man, at malaya mula sa galit at puot.